Dear Papa D, itago niyo na lang ako sa pangalang Erica. Isa po akong single mom na may 2 anak. Actually, ako lang ang nagtatrabaho for them. Simula nang maghiwalay kami ng kanilang ama. Hindi rin naman kami kasal at mga bata pa kami nung magkaanak. 16 years old lang ako noon at siya naman ay 17. Actually, magkaklase po kami. Nagtrabaho ako sa isang call center at nakilala ko ang bago kong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Don. Isa rin siyang single dad, matangkad siya, matalino at malakas ang dating. Sobrang humanga talaga ako sa kanya at siya naman ay humanga din sa taglay kong ganda. Charis. Itinago ko nga pala ang aming relasyon sa aking mga magulang dahil alam ko na tiyak ay magagalit sila kapag nalaman nila ito. Tumagal ng ilang taon ang aming relasyon nang hindi nila nalalaman. Nagkikita lang kami ng boyfriend ko sa trabaho o kaya ay kapag magde-date kaming dalawa. Ang kaso, hindi ko rin masasabi na healthy ang aming relasyon kasi on and off talaga kami. May mga times na naghihiwalay kami, binablock niya ako at mababalitaan ko na lang na nakikipag-date siya sa ibang babae. Nahuli ko na rin siya sa akto at nakakaaway ko pa si girl sa messenger. But ako naman, binabawian ko siya at nakikipag-date din ako sa ibang lalaki. Kaso hindi ko siya matiis. So ang gagawin ko, tatawagan ko pa rin siya at makikipagkita at nagkakabalikan kami ulit. Pero grabe, napaka-toxic. Kasi nag-o-overthink ako sa kanya na baka nang bababae na siya or what dahil malayo din ang bahay niya sa amin. After a year, nag-resign na siya sa company namin and lumipat siya sa ibang company at nababalitaan ko na naman na may iba na naman siyang babae. So ang ending, on and off na naman kami. Hindi ko alam kung bakit kahit niloloko niya ako ng paulit-ulit, kahit nahuli ko na siya ng paulit-ulit, ay nahihirapan pa rin akong iwanan siya. Pakiramdam ko kasi ay wala nang ibang tatanggap pa sa akin. Although may iba naman akong manliligaw, pero siya talaga yung gusto ko eh. Pero nitong nakaraan, binlock niya ako dahil nabalitaan ko na naman na nambababae siya. Dun sa bago nilang company and dating na sila nung babae and now confirm na sila na nga at tuluyan na niya akong kinalimutan. He also posting photos nila together. Kaya naman ako ito sobrang lungkot na iniwan na lang ng tuluyan nang wala pang maayos na closure. But you know what, Papa D? I just realized na baka dahil wala na akong respeto sa sarili ko o tanga talaga ako o baka naiisip ko lang na wala nang tatanggap sa akin at magseseryoso sa akin dahil single mom ako at maliit lang yung tingin ko sa sarili ko. Kahit na niloloko na ako ng paulit-ulit ay nabalik pa rin ako sa kanya. Even now, naiisip ko pa rin na bumalik siya sa akin kahit alam ko na may bago na siya. I want to clear my mind and change my mind pero nahihirapan po ako. So I need your advice para maliwanagan ang isip ko at kung ano nga ba ang dapat na gawin ko. Salamat po. Charis. Erica. Alam mo Erica, siyempre hindi pa no? Malaking factor ng isang relationship yung pagbibigay ng tiwala sa taong mahal natin. Ang pagkakaroon ng healthy relationship ay bagay na gusto ng kahit na sinong magkarelasyon. Sa naging takbo ng relasyon nyo ni Don, ay masasabi kong ikaw ang naging talo dahil patuloy kang umaasa sa isang baka sakaling babalikan ka pa. Aray ko! Kung pagpapayo ni Papa D ang susundin mo at kung okay lang sa'yo, may 3 bagay akong gustong sabihin sa'yo. Una, ang tanga mo. Pangalawa, ang tanga-tanga mo. Ang tanong, gusto mo pa bang marinig ang ikatlo? Siguro naman alam mo na, no? Kasi hindi ka naman talaga tanga. Nagmahal ka lang ng totoo at napunta sa maling tao. Mahalin mo ang sarili mo.
May tao bang gustong saktan ng sarili niya? Di ba? Wala. Irespeto mo ang sarili mo. Sobrang dami ng tao sa mundo. Bakit naghihintay ka sa isang tao na walang alam kundi ang paasahin at saktan ka lang ng paulit-ulit? Walang forever sa mundo. Kahit yung mga taong kadugo natin, mawawala din sila sa mundo. Kaya ano pang hinihintay mo? Mahalin mo ang sarili mo para mahalin ka rin ng ibang tao tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Imagine, naghahanap ka ng pagmamahal galing sa ibang tao, pero ikaw mismo, inuubos mo ang panahon mo para kalimutang mas mahalaga ka kesa sa mga taong iniwan ka. Hindi ako galit. Hindi.